Let me go ahead. Hey guys! Sasabihin ko sana good morning eh. Good evening, Coach Ian here. Hindi, medyo nagkwekwentuhan lang kami before ko in-start yung recording kasi the time right now is 8:18. So 5 minutes ago, a student messaged me this. Actually, nag-message pa yan sa akin na meron siyang problema sa diabetes, meron siyang problema sa health, pero look at her na, meron na siyang 5 clients. So, wala lang, natutuwa lang ako. Kapag may mga ganitong message na natatanggap, sobrang proud na proud ako sa kanila. Tsinaga nila, ni-nurture nila, inalagaan nila. Ganun lang po kasi talaga ang technique eh. Ha? Oo. Pero ako alam ko, 6 digits to siya na a month. Combine yan lahat. Okay? Pero dalawang skills niya ha, Google Ads and Meta Ads. Dati Meta Ads lang siya. Pero like sometime December lang ata to si Ate Girl. Ganun na case. Either November or December to nag-start sa akin sa Google Ads. Look at her now. Kasi tuloy-tuloy lang talaga. Okay? Pero before we start, I just want to thank you for coming for tonight's training. So na-appreciate ko kayo. I know it's a Monday night. Na-miss niyo ba yung training natin? Sinong na-miss? I-type mo nga dyan. Type niyo nga kung na-miss. Sige nga, na-miss niyo ba o hindi yung training natin? Na-miss? Si Edison, miss daw. Kaka-attend lang ng training yan kagabi. Ganun eh. No? Hindi, pero yung iba, patingin nga, na-miss, ganyan, na part miss, na-miss. Oh, bola. Joke lang. Okay, na-miss. Alright, so, eto po this is a Pinoy Google Ads private group session. So, para lang po to doon sa mga member ng Pinoy Google Ads private group. Kaya nga andito ngayon eh, di ba? Pero let me ask you this. Sino dito sa inyo ang empleyado with the capital E? Grabe, no? With the capital E talaga eh. Sige nga, type nyo nga dyan, i-type mo dyan. Letter E lang, kahit letter E. I-type nyo letter E. Sinong empleyado sa inyo ngayon? Damo po, no? Damo, daghan. Daghan po di ay. Bisaya po. Yung empleyado, di ba? Okay. Gusto ko lang, at least I have an idea. Sino dito yung nakaka-relate dyan? Sino dito yung signs na pagod ka na sa corporate life? Siguro hindi naman late yung sahod nyo, no? Pero medyo siguro toxic yung boss or yung environment. Siyempre yung traffic, task meeting, or nabe-burn out na, yung mga ganun na case. Sino dito ang nakaka-relate niyan? Toxic co-employee. Totoo din yan eh. Merong ganun din, di ba? Na part. Ako po, napagod ng sobra, 1 year mahigit, nag-resign. Oo. 'Di ba? Ako na-appreciate ko nung nag-work from home ako. Doon ko talaga na basta 'di ba nakwento ko na sa inyo dati. Siguro umabot na ako ng 4 to 5 instances na parang anxiety attack. Yung alam mo yung ayaw mo nang pumasok sa work pagkatapos talagang feeling mo mamamatay ka na. Yung ganun. Kasi hindi mo na love yung work mo, yung ganun na case. Although kumikita ka naman, pero syempre pangbayad lang yan ng bills eh, 'di ba? Yung ganun na case. Ayan. So, tapos, hindi kaya ako tinatanong kasi alam kong marami sa inyo dito empleyado pa rin hanggang ngayon. Pero maganda talaga, meron kang game plan. 25 years si Nancy na empleyado. All of the above. Di ba? Signs na pagod na sa corporate life or sa current job niya. Okay, now, again, the reason you're here because part ka ng Pinoy Google Ads private group. Okay? And today is Feb 17. So dun sa mga pumipig-ibig dyan, tapos na po yung Valentine's So move on na tayo Okay move on na tayo. So galaw-galaw na natin yung baso Guys, galaw-galaw na. May OFW 13 years. Guys, marami rin akong Google Ads students overseas. May from Hungary, syempre UAE, yung mga may Saudi, may Taiwan, may Japan, mga Google Ads students. Yvonne, magkasama kami niyan ni Yvonne dati sa work, sa BGC. 'Di ba? Ito si Yvonne. Ayan si Yvonne Ryan. Kasi kaka-accept ko lang to sa group kanina eh. So, and people calls me Daddy Ian kasi gano'n sa BPO sa call center.
sa call center. Yun, oh. Pero ako ngayon kasi hindi na ako nagko-call center. Oh, so ganito na accent ko. Pero syempre pag may kausap call center, ganun kaagad. Okay guys, tuturo ko ngayon sa inyo how to get Google Ad clients. Oh, hindi to how to get yun pala kala ko nagkamali na naman yung AI ng spelling oh, how to get Google Ads clients. Okay? Now, for those who don't know me, mabilis lang po, mga 2 minutes. So, I'm Ian Bailio. People calls me Coach Ian. So, more than 2 years na po akong freelancing. Okay? More than 2 years dahil na-stroke si misis ko. That's the reason I left the corporate world. And I'm the founder ng Pinoy Google Ads community with almost 7,000 members na. At the same time, kaya ka andito ngayon, hindi yan 900 na basta ito, basta 900 plus nga pala to. Kayong nandito ngayon, kayong neto nasa Pinoy Google Ads private group. Okay? Pero meron din akong Google Ads Lite students, eto sila, ngayong March 1 to March 5, meron kaming 30-day Getting Hired Challenge. Okay? Yun yung etong mga 176 na to at nadadagdagan pa yan. Kasi Feb 17 na, Feb 28 ang deadline. Kasi March 1 tayo magsisimula eh. 'Di ba? Ang goal natin dito, magkaroon ka ng gig. You'll get hired. Okay? Sino ditong happy na kahit na nag-50K a month lang siya? Sinong happy na? Kasi Von, 'di ba, yun dati? 'Di ba? Almost 60,000 yung package natin dati. Iba pa yung commission. Oh, yes, oh, 'di ba? Totoo 'yan, yung sinasabi ni Von, basic salary namin. Tapos iba pa yung commission. Pero mas malaki pa yung commission namin kaysa sa basic. Kaya nagsi 6 digit a month. Oh, 'di ba? Sinabi na ni Bon, ang ingay mo Bon. Pero 'yun yung kami dati. Tapos nalipat din ako doon sa isang company after 2 years. Doon naman, yes. 6 digit din ako doon. So ako yung kahit itanong nyo doon sa mga ano, it's either ako yung top 1, ako yung top 2 doon sa second company. Kasi sa unang company lang kami nito ni Von nagkasama eh. Pero ako yung top 1 or top 2 doon sa kabilang company naman. Okay? So that's what happened. Google Ads na ako. Pero BPO. Okay? So that's what happened. Now, tomorrow, yung mga Google Ads students ko, bibigyan ko sila ng access nito bukas. Yung mga doon sa mga Google Ads Lite students ko para meron na silang pwedeng pag-aralan kahit konti. Yung ganon. Kasi sa March 1 pa sa totoo magsisimula eh. Tomorrow, bibigyan ko sila ng access dito sa GHL. Yung mga students, yung galing dito sa Google Ads Lite na students. Okay? And now, back to our regular programming. Kasi ito talaga yung gusto kong ituro. How to get Google Ads clients. So, ito na. Sino dito sa inyo yung existing Google Ads Manager na? Can you type it? Sige nga po, pwede nyo bang i-type existing Google Ads Manager na? Sige nga, gaano nakatagal? Guys, i-type nyo nga kung existing na kayo. Type kayo ng number 1. Pwedeng 1 month pa kayo sa Google Ads, pwedeng 1 year na, pwedeng 2 years, pwedeng 3 years. O di eto si Bon, veterano na to. 6 years ka na bro, di ba? Kasi magka-batch tayo. 6 years na sa Google Ads. So, yan. So, okay. Gaano na kayo katagal sa Google Ads? Kahit na ano, kahit 3 months, 6 months, sige nga, type nyo nga po dyan. 1 month volunteering. Okay. Sige, sino pa yung iba? Type nyo nga dyan. Type nyo nga po, gaano kayo katagal nasa Google Ads? Meron ba dito? O mga, yan. How about the others? Gaano na kayo katagal sa Google Ads? So yeah, 1 month pa lang po, coach. Good. No experience pa po. 1 month shopping campaign, part-time. That's good. Shopping campaign. Diba? Google Merchant Center. Ganun na yan. Diba? No experience. So karamihan walang experience. Okay. 1 month training sa Glorieta. Si Peter. Ano ka? Onboarding ka or sales? Peter. Si Peter Arellano. 1 month training sa Glorieta. Was it sales? Okay. Onboarding kami. Onboarding team kami.
Less than a week learning pa po. Okay, hindi. Gusto ko lang malaman so I have an idea. Now, sino naman dito yung nasa freelancing sa inyo? Like pwedeng Meta Ads, TikTok, SEO, copywriting, web design, SMM. Sige nga po. Sige nga, i-type nyo yung niche or industry nyo. Tsaka gaano na kayo katagal na freelancer. Ayun o. Von, naalala mo dati, di ba ako yung pinakaunang sinalang dun sa BGC? Yung ano pa lang ng client. Naalala mo ba yon? Ako yung pinakaunang sinalang na mag-take ng call. Hindi, parang ano pa lang yon. Siyempre, pag pumasa nun, dun pa lang kayo ma-hire. Oo, yun yung nangyari sa amin dati. Tapos, yung prepare namin na training, gustong ibahin ng client yung ano, yung format. Tapos on the spot ako, based lang sa kung alam ko, hindi. Natatawa tuloy ako eh. Yun yung pinagdaanan ko kasi talaga sa Google Ads eh. Oo. Sales rep po, database engineer. Ang galing BA po, 1 year na, Endo. Oh. May marketing tayo, iba-ibang niche or industry, no? So that's nice. Ayan. Pero let me ask you this. Sinong nakaka-relate dito sa ganito? Grabe naman tong AI nag-produce ng ano, talagang X na X yung nag-letter T pa yung ano, no? Yung sa AI. Sino dito yung hirap humanap ng freelancing job? Kahit niche pa niya. Sige nga, type ka nga ng 3 kung ano, kung hirap ka or what. Sige nga po, nahihirapan. Hirap humanap ng freelancing job. Bakit? Sige nga, what do you think? If you have the awareness na, di ba yung andaming rejections, normal yan yung rejections na yan age limit. Cheryl, how young are you? Kung sinabi mong ano, recession, o di ba, pandemic, naka 2 clients pa lang ako. 40, ay nako, ang bata-bata niyan. Sa Google Ads, doon sa lalo na sa second company, doon sa second company, would you believe me, meron kaming mga kasama na 50 plus na. Hiner pa rin naman. Pero, totoo yan, kung English comes, yan, English communication, yung soft skills mo, di ba? Takot sa interview. Ayan, o di ba? Ang daming rejections. Okay, experience. Kasi walang experience. Yan yung ibig sabihin ni Adrian, di ba? Ayan, due to English, ganyan. Pero ang daming rejection kahit sa freelancing. Matanong ko kayo, yes, yung mga kabatch namin OM na. Actually, kung ako nagstay din doon, malamang possible din. Pero syempre hindi na. Kasi I am the OM right now. I am the CEO, 'di ba, of my own ano. Kasi kagaya rin nito dati, gusto nila akong kahit nung bago pa lang sa Google Ads doon sa second company, gusto akong gawing TL. Ayoko. Bakit? Kasi mas malaki ang commission namin na reps. Kaya nagsi 6 digit ako. That's the reason. Mas malaki yung income ko. More than times 2 yung income ko sa TL or team leads or team manager. Yung ganun na case. O, di ba? Oo. Doon sa second company na yung tinutukoy ka. Now, di ba sabi mo ang daming rejections? Was there a point or was there a time na sumuko ka dahil sa sobrang hirap? Yung feeling mo, nag-doubt ka sa sarili mo, sabi mo, siguro hindi para sa akin tong freelancing. Was it at some point it happened to you? Today, mismo. Oh, yes. Hindi, normal yan Normal yung makaka-feel ka ng ganyan na part. Lalo na kung ang mga kalaban mo, mga magagaling na talaga, di ba, sa industry. Pero makaka-feel ka rin talaga niyan. Oo. Ayan, yes po. That's okay Pero syempre may gagawin ka. Hindi, maganda nun, aware ka na, uy, mahirap pero hindi ako papayag. Kailangan mag-i-improve ako. Kailangan matuto ka. Di ba? Oo. Yes, nagbalik lang ako sa Google Ads. Okay, binabasa ko lang yung message ni Pretty, no? Now, for tonight's training lang, kasi etong tuturo ko sa inyo ngayon, pwede mo rin magamit to kahit sa anong niche ka ngayon. I'm not kidding. Etong tuturo ko ngayon, kunwari, graphic designer ka, video editor ka, copywriter ka,
Kahit anong niche pa yan, pwede nyo itong magamit yung ituturo ko ngayong gabi. Pero syempre, I'll just gonna be focusing on Google Ads. Okay? Now, maybe ito yung tanong mo ngayon saan ko ba mahanap yung clients na yan? Anong sasabihin ko sa kanila? How do I offer my service? Tama hindi, guys. 'Di ba? Yan naman talaga yung common eh. Saan ko ba yan mahanap? Eh kahit nga nahanap mo na kung saan sila nagtatambay, ano naman yung sasabihin ko sa kanila? 'Di ba? Ano naman yung sasabihin ko sa kanila? Paano ko ano yung coach, magdi-DM ako tapos ipipitch ko kagad service ko? Hindi po. Mamaya magigets niya, huwag kang mag-pitch, huwag ka aggressive, huwag kang atat, masisense ka nila. Dahil doon, pag na-reach niya yung level ni Coach Ian, yung everyday may nagdi-DM sa inyo, nag-offer ng service nila, magigets niyo na. Yung mga businessmen, ayaw nilang pipitchan kagad sila. Promise. Bakit? Bugbog na yan sila sa DM ng mga marketers. Ayaw nilang ini-spam sila. 'Di ba? Doon sa training ko, yung sa DM appointment setting to na part kasi I'm also the founder of Philippine Appointment Setter Society. So nag-train na ako ng thousands, hindi po hindi po 100 thousands na DM setters. Yung ganun na case. Talagang isa yan sa tinuturo ko. Huwag kang atat, huwag kang gigil na gigil, ipipitch mo kagad yung service mo. Okay? Ayan, sige. Let's go with the next one muna. Yeah, disclaimer na tayo ngayon guys. Hindi, tuturo ko ito sa inyo ngayon. Medyo iba muna yung format. Okay? Kasi sa Google Ads Lite, doon ko talaga ituturo yung parang more on sa mga job site. Number one, etong tuturo ko sa inyo, it won't work with other platforms like JobStreet or Upwork. Nagigets nyo? Hindi to gagana doon. Hindi to gagana sa Indeed. Pwede sa LinkedIn. Mamaya magigets nyo kasi. Pero hindi siya pwede sa Upwork. Hindi, etong strategy na to lang for tonight yung strategy for tonight lang muna. Hindi to siya gagana sa Upwork o yung mga ganyan job sites. Okay? Pero doon sa kasama sa Google Ads Lite, yan na yung mga makakakuha kayo ng client na 100,000. Ako, nire-reject ko pa nga yung 120,000 na offer sa akin kung mag-work sa kanila. Oo, di ba? Ako pa nagre-reject Oo, ako pa ang nagre-reject. Oo, sa ano yan, sa OLJ, for example. Yung ganun na case. Kasi, una, ayoko na mag-work ako for someone na merong clock, yung kailangan may camera. Yung ganun na case. Ayoko ng ganun. Gusto ko, CEO mindset na ako Business owner mindset na ako. Gusto ko, ako bahala sa oras ko. Basta bibigay ko sa yung result. Pero hayaan mo ako sa oras ko. 'Di ba? Yung ganun na case. Yan. Pero sa inyo, syempre kayo pag may ganong offer na 120,000, ay tatanggapin mo kagad yun. Bakit? Syempre, kailangan mo ng trabaho Ako, I don't care. Kasi nagsi-6 digit naman na ako. Wapakels. Yung ganun na case, di ba? Now, let's go with the next one. Ito, it won't work if you don't have an expertise or skill set. Ulitin ko pwede ngayon, ang skill mo is Google Ads Manager ka na. Pwedeng marunong ka na sa Meta Ads. Pwedeng video editor ka na ngayon, CapCut o yung mga ganun, marunong ka gumawa ng shorts para sa Instagram or TikTok or Reels ganun, or copywriter ka. Gagana tong technique na to na tinuro ko, pero posible ring gumana to sa'yo kahit wala kang skill. Kasi pwede mo nga akong i-challenge Bigyan mo ako ng skill na hindi ko alam. Jo-join ako sa isang group. Pero pag nag-comment ako, ang tingin nila sa akin, expert ako. Does it make sense? Di ba? So, ulitin ko to para to doon sa mga may skill, may existing skill. Pero pwede rin tong gumana sa'yo. Mamaya, magigets nyo naman kung paano i-explain ni Coach Ian. Pero mas gagana to sa'yo if you have an existing skill na. Siyempre, for example, sa example na to, Google Ads Manager ka na. Di ba? Sino dito mga Google Ads Manager na, pero parang medyo challenging sa kanila humanap ng client? I'll be honest with you si Coach Ian ngayon, di na ako naghahanap ng client. Bakit? 70% ng clients ko galing na sa referral. Bakit? Kasi na-establish ko na yung name ko. Yung sila na lang ko contact sa akin, sasabihin nila, Ian,
oh, kailangan ko ng 2 Google Ads manager. Tatanungin ko siya, anong ano yan? Anong niche niyan? Anong business vertical niyan? So sabihin nila, BPO, e-commerce, ganun na case. Some country, Australia, yung mga ganun na case. O sige, meron akong mga students na ibabato sa'yo, bibigay sa'yo. Eto sila mga magagaling na students to, bibigay ko sa'yo. Ganun, ganun na. Bakit? Sobra na ako. Ako, doon ako nakadwell sa work-life balance. Would you believe me if I say, ang goal ko nga, ang goal nga ni Coach Ian, gusto ko once a day lang, once a week lang ako nagwo-work. The rest, anong ginagawa? Yun to, training lang. Kasi gusto ko lang din naman magturo eh. Gusto ko once a week lang ako nagtatrabaho. Yung mga ganun na case. Basta ako may hawak sa oras ko eh, di ba? O, yung ganun. Kaya ako nakakapag-training na mga ganito. Di ba? Pero I'm just giving you an idea, itong sinasabi ko sa inyo ngayon, mas magiging effective to kung meron ka ng existing skill set. Okay? Oo. Ngayon, ay, sorry naman, mali na napindot ko. Ngayon, eto. Kasi etong number 3 na gagawin natin, you do it in the comment section. Okay? Sa comment po ang labanan. Mamaya explain ko sa inyo yan. Pero comment tayo. Kunwari, syempre lahat tayo, majority sa atin tumatambay sa Facebook. Tama hindi? Guys. Majority, di ba? Majority, tumatambay sa Facebook. O kaya doon tayo sa comment lalaban. Mamaya explain ko yan sa inyo na part. Ngayon, so step 1 muna tayo. Okay? Okay lang ba sa inyo? 7 steps tong ituturo ni Coach Ian sa inyo how to get clients. Ready? Ready na? Sige nga, type ka nga uli ng 1 kung ready ka na. Ayan, how to get clients in 7 days. Pero sa totoo, kasi meron akong video na to na training sa YouTube, how to get clients in 7 days. Pero, i-extend ko pa ng 30 days yan para sa mga Google Ads students dun sa Google Lite para swabing-swabe talaga. Hindi masyadong pressure. Kasi ako, kaya ko talagang gawin to in 7 days. Kukuha ng clients. Yan na part. Number 1, kahit nakakatawa man siyang tingnan, alam ko dito, paulit-ulit nyo na itong na-encounter, di ba? Tama hindi? Paulit-ulit nyo na, naka-attend na kayo siguro ng 5 training sa iba't ibang coaches. 10, 20 coaches na ang lagi nilang sinasabi, i-optimize yung profile mo. Hindi ko masyadong i-detalye ito para mabilis tayo matapos. Pero tingnan nyo to. Kapag tiningnan mo tong profile na to, syempre yung mga pinapakita ko dito, mga students ko, no? So tingin mo, i-hire mo o hindi? Isang tingin mo lang, i-hire mo o hindi? Legit ba yung taong to o hindi, guys? Isang tingin mo pa lang sa profile niya, legit o hindi? Nakikita nyo? Legit siyang tingnan, ano? Legit siyang tingnan. Eto, legit bang tingnan? Oo naman, naka-Amerikano eh. Hindi ba to bro face swap? Joke lang. Yung ganun na case. Kasi pwede din naman. Hindi. Ito praktikalan tayo Huwag ka na pumunta sa studio. AI na lang. Totoo. AI na lang. Praktikalan tayo. Pupunta ka pa ba dun sa Picture City sa SM, magpapapicture? Tapos magpapamada ka. Yung mga ganun na case or something. Hindi na. Tapos naka-Amerikano ka. Hindi na. Face swap mo na lang yan. Pero the bottom line is, sisilipin nila ang profile mo. Pag sinilip ko ba ngayon ang profile mo, gusto kitang i-hire, legit ka ba o hindi? Yung iba dito, nakakasampung attend ng training sa ibang coaches, binabanggit to. Pero, nakikita nyo, o tapos nakalock pa yung profile, yung mga ganyan. Hindi. Kailangan, isang tingin lang nila, okay to, legit to. Mamaya, explain ko, eto din. Sa tingin nyo, legit, hindi. Helping businesses drive more leads and sales. O, di ba? Nakikita nyo? Legit. O, mga students ko to Eto, legit hindi. Pag nakita nila, eto magandang kwento kay John Mark. Guys, tingnan nyo to Eto yung nangyari kay John Mark. Nag-optimize siya ng FB profile. Nakita ng friend yung profile niya. Kasi in-optimize niya Dahil in-optimize niya, ni-refer siya ngayon ng friend niya. Nagkaroon siya ng gig. Nung December lang. Anong nangyari?
1 week pa lang ata siya sa company, hulaan niyo ano nangyari. Eto na siya ngayon, no, si John Mark, pinadalhan ng plane ticket, hotel accommodation, kasi taga Cebu siya eh. So nagbiyahe siya ng Manila, tapos may pa-award pa. Meron siyang plaque ko, meron siyang ganito, meron siyang plaque nga. O, di ba? Pagkatapos, ipapadala pa siya ng company nila sa, hindi ko alam kung Thailand or Indonesia. Student ko to, December lang nag-start. Walang background sa Google Ads. Tapos nag-DM pa yan, Coach, anong gagawin ko dito? Kasi, kumbaga we're losing, nakalimutan ko yung figures. Was it, kasi hindi parang nag-show yung ads. They're losing daw 3 million or 10 million in just few days. 3 million. Okay, thank you rin Ante. Nakalimutan ko na parte. May pagkakayanin na rin ng konto. Pero 3 million. Nagkikita niya guys, baguhan pa siya, pero nakakuha siya na siya ng client dahil nag-optimize. Again, this is Amaya. Siyempre, isa din to sa mga pioneer students ko. Dahil optimize ang profile niya, anong nangyari sa kanya nung hinire siya ng client? Client center 150,000 to buy laptop, computer table. Hanep, no? Hindi siya nag-request. Ang ginawa sa kanya, pinadalan siya ng 50% ng salary niya. Kahit bago pa siya, day 1 pa lang, pinadala na siya ng sweldo niya, 50% advance. Sa tingin mo, galante yung client? Hindi. Tapos, in less than 2 months, nag-salary increase na siya. Guys, ang salary increase, nangyayari yan in 1 year. Diba? Yearly ang salary increase. Sa kanya, in less than 2 months, salary increase kagad. Bakit ganun, coach? Kasi ganun, masipag siya, magaling siya. Are you getting the picture, mga boss? And it all started with optimizing your profile. Alam ko, favorite mo yung Pokemon. Yun nga yung profile mo dito, anime. Di ba? Minsan. Or kahit sino pang mga ginagamit mo dyang mga ano. Tapos dito, dahil love na love mo yung family mo, ang nakalagay dito, mga kids mo, or kahit ano pa dyan. Pero, kailangan mo kasi ng gig. Kung gusto mo, gawa ka ng isang account pang business. Kung ayaw mong i-optimize yung existing current mo na ano, kumbaga may pang personal ka, may pang business kang account. Okay ba yun sa inyo? Pero, alam niyo bang mas advantage kung ang nakalagay sa profile nyo ay yung personal account yung i-optimize nyo. Bakit? Kasi meron na yung 2,300 friends eh. 3,000 friends, 4,000 friends. Tama hindi? Pwede po, page po pwede. Pwede rin. Pwede rin kung gusto mo na part. Pero the idea is you need to optimize. Kailangan ko pa bang i-explain pa yan further or gets niya na? Sige nga, type mo nga, gets ko na. Sige nga po. Hanggat di mo, alam ko yung iba dito alam ko yan na naiisip mo. Alam niyo yung imposter syndrome? Narinig niyo na yung imposter syndrome? Di ba? Kunwari, housewife ka lang. Kunwari lang to hindi ko alam anong scenario sa'yo, Eileen Faustino Ikaw kasi ang nakikita ko ngayon dito sa ano ko. Kunwari si Eileen Faustino, housewife lang siya. Everyday sinusundo niya yung wife niya sa yung kids niya sa school. Pagkatapos, nag-aral siya ng Google Ads kay Coach Ian. Kunwari, natuto siya. Sabi mag-optimize daw. Nagdadalawang isip siya, i-optimize ko ba to? Kasi baka kantsawan ako na itong mga friends ko na marites di ba? Oh, grabe, housewife lang to. Tapos ngayon, Google Ads Manager na. Ang galing mo, nakasputing ka na. Di ba yung mga ganun na case? Nauunahan ka ng takot. Pero sobrang dami ko nang na-meet ng mga tao dahil nag-optimize lang ng profile nila. May kumontak sa kanila at hinire sila. Nagigets nyo ba? Kasi kung gagawa ka pa ng business account mo, di magbi-build ka pa ng friends uli, back to zero ka uli. Di ba? Di ba? O dating marites na naging Google Ads Manager. Does it make sense, mga boss? O di mag-optimize ka muna. Huwag yung mamaliitan yan the power of optimization. It really matters, guys. Ako hindi naman optimize ang profile ko, hindi masyadong optimize. Pero dahil sa kapag sinilip nila, ganito kasi yan guys Di ba pag silip sa inyo, legit tingnan. Si Ian,
pag sinilip nyo nga yung ano ko, puro mga quotes na lang, yung mga ganun lang yung mga saying ko. Pero, alam nilang legit si Ian pag sinilip yung profile ko. Alam mo yung bakit? Kasi sa isa kong post, merong 50, 100 na nagla-like or nagko-comment. Alam nilang, legit to si Ian. Yun lang naman labanan dito eh. Ay, legit to si Amaya. Ay, legit to si, si Lalaine. Ay, legit to si Joel. Or legit to si Kenwell Lumakan. Okay ba yon? Okay ba sa atin yon? So ngayon, mag-isip-isip ka. Kasi kailangan mo talagang i-optimize yung profile mo. Kung gusto mo ng client, okay? Yes, okay din kung LinkedIn guys. Actually, dun sa sa training ko, go omni. Ano ibig sabihin nun, guys? Dapat go omni-channel ka. When I say omni, dapat nakikita ka sa lahat ng platforms. Nakikita ka sa LinkedIn, nakikita ka, optimize yung mga iba't iba yung profile, OLJ, ganun na case. Bakit? Para mas malaki yung chance na i-hire ka. Okay? I'm not gonna discuss muna paano mag-optimize ha. Yes, coach. Yung client ko, wala nang interview at questions. Hindi ko na hiningan ng resume or portfolio. Tiningnan lang profile ko. Guys, si Maricar to ha. Tingnan niyo sa chat box niya yan si Maricar. Kasi ito siya. Ito siya yung sa exactong example, si Maricar Flores. Kahit si Coach Ian eh. Would you believe me if I say, pag may kausap akong client, hindi man kami nag-uusap ng 1 hour, 30 minutes. Hindi na. Kasi, before pa lang kami nag-meet, alam na niyang magaling ako. So, 5 minutes lang pag-uusapan namin. Pinag-uusapan namin, bayad na nga lang eh. Nag-gets nyo? Kasi, na-build mo na yung reputation mo. Or, kumare, kahit ganito. Ulitin ko galing yan ngayon sa chat box message ni Maricar, yes coach, yung client ko wala nang interview at questions, hindi na ako hininga ng resume portfolio, tininin lang profile. Kasi totoo talaga yan pag nag-optimize ka. Oy Maricar, i-screenshot ko to i-screenshot ko siya, ang purpose ko nito, para pakita natin din sa mga tao in the future. Sandali, isisend ko lang sa isisend ko lang siya sa para meron akong babalik ang mga pwede nating ipakita. So, goods na tayo dyan mga boss. So, okay lang ba? Type ka ng number 2 kung ready na kayo sa number 2 guys. Hindi mo na ako magdi-discuss paano mag-optimize ng profile. Pero, based lang sa nakikita nyo dyan, ganyan ang mag-optimize ng profile. Pinapakita mo yung value, nag-help ka ng mga businesses, tutulungan mo sila either leads or sales. Siyempre, ang gagamitin mo through Google Ads and Facebook sa kanya without wasting money on ineffective ads. 'Di ba? Nagpakita ka ng ano yung benefit, 'di ba? Tapos without wasting money on ineffective ads, o 'di ba? Kasi feeling ng mga clients natatapon yung pera nila, 'di ba? Ayan, let's go now with the next one. Dito na tayo step 2. Prepare a tracker. Magpre-prepare ka ng tracker. Eto 7-day kasi ito na na yung sa training ko na to na 7-day how to get a client. Gawa ka ng tracker. September ko pa to na training last year. How to get a clients. Ang goal mo lang everyday meron kang 10 taong kukontakin. 10 lang, kaya ba 'yon? Tapos, ano yung profile link nila sa FB? Tapos, saang group mo sila nakita? Ano yung concern or problem ni prospects? Mamaya, explain ko sa inyo yung logic ng part na yan. Ano yung anong problem ni prospect? Tapos, nag-reach out ka ba sa kanya? Not started, no client na siya. First outreach, second outreach. Guys, dun sa second company, kasi 2 companies ako nag-work for Google for Google Ads account. Sa second company, ako yung may pinakamaraming booking. Nagtataka sila, ano bang ginagawa ni Ian? Ba't kaya niyang mag-book ng 8 to 9 bookings a day? Ang sekreto is follow-up. Magaling ako sa email. Yung mga nakakaintindi sa sales, most of the time, hindi nangyayari ang sales sa unang lang, yung kumbaga nag-send ka ng email, nag-book ka agad sa ng appointment. Hindi. Typically, nasa pang 4th, pang 5th, pang 6th email, dun yan sila nagre-reply. Di ba, Von, hina-handle na clients natin is, ewan ko nakalimutan ko na yung sa BGC tayo Pero yung sa second company, in a quarter or 90 days,
300 to 400 accounts ang hawak namin. So ang goal mo, marami kang mabook na appointments out from all of those accounts. Mag-i-email ka, magre-ring ka sa kanila, basta ganun yung diskarte. Okay? Kaya ka may tracker, guys, o sige nga, can we do a math? Let's say 1 week. Kung everyday, meron kang 10 na nire-reach out, in 1 week, ilan yung naano mo? Ilan yung na-reach out mo na tao? 70. Would you believe me? Imposible sa 70 na wala kang maging client dyan, kahit isa. Imposible na wala kang magiging client. Mamaya explain ko sa inyo. Pero ganun na case. Basta ginawa mo yung part mo, imposible talaga na wala kang makuhang client. Okay? Kailangan mo ng tracker. Okay ba yan sa inyo? Tracker lang. Pero syempre sa 30-day challenge, gagawin natin yung 30 days. Pero iba naman yung format niyan. Kasi ito para mga ano to, pang LinkedIn, pang Indeed. Kasi for example, I have a student, sa LinkedIn niya nakuha, naka 65,000 siya. Mga ganon. Yung isang student, 55,000. Tapos, nakakuha ng second gig na part-time. 20,000 or 30,000 sa OLJ naman yon. Yung mga ganong style. Okay? Pero ang goal natin, syempre lahat tayo, syempre alam ko lahat naman tayo, ang goal natin, ang goal mo, mag 6 digit a month. Okay ba yun sa inyo? 6 digit a month na income. Pero, alam ko rin karamihan sa inyo dito, kunwari nagsisimula ka pa lang sa Google Ads. What if magsisimula ka ng 30,000 a month? Payag, hindi. Pero nasa bahay ka. Payag ka, hindi. Payag na. Bakit? Hindi ka mamamasahe. Hindi ka, di ba? Hindi ka, wala, di ba? Hindi ka naman gagastos ng lunch. Ako dati, Cavite ako. Alam niyo, Yvonne, Cavite ako. Tapos 5 rides ako papunta sa BGC. One way. Si Von, may kotse na yan eh. Dati pang may kotse na yan si Von eh. Pero ako, 5 rides. Wala akong sikot eh. Wala akong kotse. Biyahe. Mondays to Friday. Yung gano'n na case. Pamasahe pa lang, gagastos ka na ng 200, 300 eh. Kakain, hindi. Hindi nakakain. Kasi sa BGC, libre pagkain namin sa Google. Pero sa totoo, gagastos ka ng food, 100, yung gano'n na case. Advance po ba singilan ng salary dapat sa Google Ads? Okay. Siyempre, kung nag-work ka sa company, hinar ka as employee, siyempre, twice a month ka, 15-30. O basta every 15 days. Depende sa arrangement ng company. Pero kung client ka, depende sa inyo. Kasi pwedeng project-based kayo, ganyan na part. Pero si Coach Ian, 50% advance sa akin. Sa simula pa lang. Wala pa akong ginagawa, hindi pa gumagalaw ang mouse. Ganun eh, no? Hindi kailangan magbayad ka na sa akin ng 50%. Yun yung sa akin. Wala pa akong ginagawa, hindi pa ako nag-build ng campaign or nag-optimize. Mag-down ka na sa akin ng 50%. Okay ba yun sa inyo? Sino yung gusto ng ganong arrangement? Pero syempre, kung paano mo ipoposition yung sarili mo as an expert. Diba? O yung ganon, 50% advance ako. For newbie, applicable? Pwede. Sa newbie? Oo naman. Pero depende nga kung ano yung arrangement nyo kay client. Pwede ring 30% lang muna. After 15 days, magbabayad siya ng 40% o di 70% na yon. Then after 15 days ulit, 30% ulit. Ang total, yes, it's just about trust issue eh. Pero pag na-position mo na kasi sarili mo na expert, basta kapag alam nilang expert ka at magaling ka, wala na yan silang aanuhin. Hindi na sila magdadala ng isip niyan. I-send mo lang yung invoice. Okay na, goods na yan. Okay? Ayan. Basta ito, kailangan mo ng tracker. Bakit? Para natitrain mo yung sarili mo. Alam mo kung sino yung babalikan. Tapos makikita mo, ay, eto, naka-first ano pa lang ako sa kanya. Tawag dito, naka-first attempt pa lang ako. Kailangan ko pang mag-second attempt sa kanya or third attempt. Ifa-follow up ko siya. Until siya yung magsabi ng not interested or until mag-book siya ng appointment sa'yo. Okay ba yan? Di ba?
Yung tracker na to, hindi. Pang email lead, hindi to pang email, pang Facebook to, no tracker. 'Di ba name niya sa anong name ng person, anong profile link niya? 'Di ba kunwari ang pangalan ko Ian Bailio, ano yung profile link ko? Ian Bailio official. Kunwari yung link ko sa Facebook, 'di ba? Tapos sa group mo nakita si Ian, kunwari nakita mo sa isang Google Ads group. Nakita tapos common concern or problem ni prospect. Ilagay mo diyan. Kunwari, nag-post ako doon sa isang group, ito yung concern ko. Meron akong 200 clicks, pero bakit wala akong conversion? Yung mga ganun na case. Okay ba yun sa inyo? So, ganun po. Let's proceed now with the next one. Step 3 na tayo kasi 7 steps to eh. 'Di ba? Go where your leads gather. Kung saan yung isda nag-gather sa Bisaya pa, sagatapok ang mga isda. O 'di ba? Kung saan ano bang nagko-congregate yung mga prospect mo? Saan mo sila hanapin? Ito, Google Ads lang muna yung pinagkukwentuhan natin Kasi Google Ads Manager ka, punta ka sa mga Google Ads na groups. Diba merong Google Ads na groups, pure Google Ads na groups. Meron ding groups na Google Ads and Meta Ads community. Tama hindi, mga bossing. Diba may mga community ganun? O mamaya explain ko niya, may papakita ako sa inyong sample. Okay ba yan sa inyo? Mga Facebook groups. Example, mamaya may papakita ako sa inyong Facebook group para actual yung makikita. Ayan, mga Facebook groups. Ulitin ko merong community ng isang di ba ako, imagine this, business owner ako. Nagra-run ako ng Google Ads, di ba? Meron akong campaign na ginagawa, pero beginner ako. Kaso, ang nagagastos ko $1,000 na, wala pa ring balik sa akin, wala pa akong customer. $1,000 na nagastos ko. Ano nga sa isip ko? Shakes, kailangan ko ng expert. Saan ako hahanap? Mag-hire na nga lang ako ng expert kasi nasayang yung pera ko, yung ad spend ko. Pupunta siya saan? Sa mga Google Ads na group. Bakit? Nandun sa Google Ads na group, ang mga Google Ads Manager. Correct? Do you agree? Yun po yung scenario? Yes. Google Ads Manager ako or businessman ako, gusto ko mag-run ng Google Ads. Pupunta ba ako doon sa copywriting na group at maghahanap ng Google Ads? Hindi po. Sa Google Ads group talaga. Okay? Mamaya, explain ko sa inyo ng konti yan na part. Step 4, kasi gusto ko mamaya para isang buhos na lang yung pero mamaya papakita ko. Do outreach 10 a day. Mag-outreach ka, 10 persons a day. Doable? Hindi. Guys, doable ba yung 10 tao a day na i-outreach mo? Pero tingnan nyo to. Imaginein mo to ngayon. Imaginein nyo to. Meron kang 10 kinontak today. Basta outreach to eh. Ibig sabihin, mamaya explain ko, magpapakitang gilas ka. Talaga coach? Yes, magpapakitang gilas ka. Kasi talentadong Pinoy ko eh. Who's, Filipino Got Talent. Joke lang. Tingnan nyo every day, mag-outreach ka ng 10. Kunwari ngayon 10. Bukas, 10 uli. Pero hindi na tong 10 kahapon kailangan bagong 10 to na tao. Ako hindi na ako hindi ko na ginagawa yung ganyan na part nga kasi hindi na ako naghahanap ng clients. Through referrals pa lang madami na ako. Pangatlo, tingnan niyo to Sa day 3, 10 din na tao. Kailangan hindi mo pa sila na-contact Huwag mong isaling day 1 tsaka day 2. Day 3, another 10. Pero depende sa galing mo kung paano mo ipakita paano mo i-demonstrate yung skill set mo. Possible nga lang sa 10 outreach pa lang may isa ka ng client Okay? Pag sinabi kong outreach guys, i-demonstrate mo sa kanila na magaling kang maganyan. Ay sorry, hindi, magsusumaya, hindi. Ipapakita mo sa kanila na marunong ka sa Google Ads. Okay? So kung 10 a day, meron kang 70 a week. Imposibleng walang client in 1 week niyan.
Sinong nakaka-gets pag ganun? Imposible sa 70, wala kang magiging client. Lalo na pag pinakita ko sa inyo yung technique. Kaya yan, ito yon 10 outreach, tapos 10. Coach, pwede ba mag-start lang ng 5? Pwede po. Pwede po mag-start ka sa 5. Okay? Pero, kung ikaw na tao talagang kasi mga nasa sales competitive yan eh. Tsaka, kung goal-oriented ka, so hindi, sige 10. Gawin ko na everyday 10. Kasi alam ko, meron talagang mag-hire sa akin yan. Pag nasa ganong mindset ka ang sarap nun. Next, 70 outreach a week 10 times 7, 70. O, yun na yun na part. Let's go now. Hahanap ka ng groups. Kasi explain ko sa inyo maya-maya yung detalye. Maghahanap ka ng 10 tao na merong problema. Uy, 111, lumabas na naman yung angel number ko. Ang kulit lumalabas na naman 111. Are you seeing that? So, ganun po siya. Ha? You find groups, look for 10 ng tao na merong 10 problems every day. And then, anong gagawin, coach? Get ready to comment. Di ba ano yung turo ko sa inyo? Comment. Di ba yung magko-comment tayo na strategy na to? Kasi ituturo ko sa yung mga paano yun ko sa job street ganyan. Guys, dun ko yan detalye ituturo sa 30-day getting hired challenge. Okay? Yung mga pang job street, yung mga pang Indeed, LinkedIn na yan na part. Yung merong kahit sa resume pa lang, pag pinakita ko sa yung screenshot isang student ko, coach, sobrang powerful ng resume. Resume pa lang. Lahat ng resume na sinabmit niya, gamit niya yung strategy ko na resume. Puro interviews lahat ng pinagsasubmitan niya. Nagigets nyo? Na-hire na siya ng client. I think $10 or $15 per hour. Pwede na yan? Pwede na po ba yan? Guys? Pwede na po ang $10 per hour. Sino ditong payag na sa $10 per hour? Magkano ang $10 per hour? Magkano po yun sa Philippine peso? Pa-compute niya po. 580, Laurel o Joel. I-multiply mo ng 8 hours in one day. Ang 580 times 8. Magkano yon? 4,640. I-multiply mo ng 22 days kasi in 1 month may 22 working days. 5 days a week lang naman. 6 digit na ba yan o hindi? Ay, hanep. 6 digit na. Tama, guys? 6 digit a month na siya. Last week lang siya na hair. Gamit lang niya yung tekniko na tinuro kahit sa resume pa lang na part. Pero meron kasi talagang technique yan pag gets mo na yung mga gagawin. Actually, ituturo ko sa Getting Hard, the 30-day Getting Hard Challenge na yon. Kaya mo yung gamin kahit anong niche mo pa. Pero syempre nga, Google Ads lang yung ituturo ko. Kasi meron talagang technique. Ano ba ang goal? Ano ang goal kapag nagsasubmit ka ng mga resume or mga applications? Anong goal? Anong goal? Type nyo nga. Sabi nila, para ma-hire coach. Hindi po. Ang goal mo lang para mapansin ka. Papansin ka. Para ma-interview ka. Yun lang. Huwag maisipin yung ma-hire ka. Ang goal mo lang mapansin ka. In short, magaling ako magpapansin. Magaling tayo magpapansin. Yun tuturo ko doon sa mga Google Ads students na yun. Yes, kulang KSP ka dapat. Kulang sa pagmamahal, sa paligo. Hindi, joke lang. Kulang sa pansin ka. Okay? Kasi that's the only way na mapapansin ka ng mga HR. 'Di ba? Or ng mga talent acquisition. If you know how to demonstrate your skill, kahit sa resume, kahit sa Loom video pa yan, kahit sa malaking chance bibigyan kanila ng pagkakataon na ma-interview. Okay? Pero eto, balik ulit tayo. Sorry naman. Comment tong strategy na to muna na tinuturo ko sa inyo. Goods ba tayo? Comment lang muna tong pinapakita ko sa inyo. Okay? Ito.
Step 5, kasi iisang bagsak na lang natin yung gagawin di ba? Just bring value. Actually, we're gonna focus here. Ano yung ibig sabihin ng just bring value? Sige nga po. Ano po ibig sabihin ng just bring value? Sa pagkakaintindi nyo, magbigay ka sa kanya ng tulong, ng tips, ng mga advice without asking in return. Nagigets nyo? Nagbigay ka ng tips, pero hindi mo sinabi sa kanya, "Hoy, i-hire mo ko." Kakaiba, no? Sinong gusto dito, yung hindi ka nagsi-sales talk sa client, siya na lang yung gustong magsabi sa'yo, "Hey, gusto kita i-hire. Hey, can we meet? Can we do a strategy call or discovery call?" 'Di ba? Ganun na case. Bakit? Nagalingan siya sa'yo. Pero, magki-KSP muna tayo. Magpapakitang gilas muna tayo. Does it make sense? Magpapakitang gilas ka. Hindi pwedeng hindi ka magpakitang gilas. Bakit? Imaginein mo to, Jeff. Ito si Jeffrey si Jeffrey Prado. Imaginein mo, Jeff, nag-optimize ka ng profile mo, nakalagay doon Google Ads Manager. Sa tingin mo, dahil nag-optimize ka lang, meron nang kukontak sa'yo, may lalapit sa'yo, na client, na taga-US, or ibang tao? Walang lalapit sa'yo. Bakit? Hindi ka naman nila kilala. Una. Number 2, nagra-run ka ba ng ads? Nagra-run ka ba ng FB ads or Instagram ads or TikTok ads at sinasabi mong, "Hoy, kung kailangan nyo ng Google Ads Manager, i-hire nyo ako." Hindi. Tama po ba? Walang papansin sa'yo. Pero etong technique na to na sinasabi ko, yun, makakatulong to sa inyo. Sa'yo, kahit anong niche or industry mo pa, mamaya explain ko. Ulitin ko eto na ngayon. Imagine this. Merong nag-post sa Facebook. Di ba? Saan tayo maghahanap? Saan tayo maghahanap ng clients? Potential clients? Saan sila tumatambay? Sa FB groups. Saan FB groups? Saan FB groups? Mga Google Ads groups. Kung Google Ads ang ano mo, di ba? Or Google Ads, meron ganun Google Ads and Meta Ads group combined. Pero sa Google Ads group ka. Bakit? Nandoon ang mga client, potential client or customer. Ito na ngayon yung technique explain ko sa inyo yung pinaka-technique. Okay? I have a request kasi hindi naman naka-on yung camera nyo Okay lang ba sa inyo? Kaya nyo bang sumabay? May request ako. Pikit ka ngayon. Imaginein mo, merong Facebook group, Google Ads. May nag-post doon, ang pangalan niya Laika. Kunwari si Laika. Nag-post si Laika. Sabi ni Laika, "Uy, paano kaya may problema ako. Meron akong 300 clicks sa ads ko pero wala namang bumili, wala akong leads na nakuha. Bakit kaya ganon?" Nakita mo to nag-visit ka sa group, tapos nag-comment siya, may problema siya. Anong gagawin mo? Tutulungan mo siya. Ganito ang pagtulong. Okay? Ganito ang pagtulong. Makinig ka. Diba pikit ka uli. Ito na si Laika ngayon, may problem siya. Ito ang unang mindset na gagawin mo. Imaginein mo na si Laika, 1 hour ago, nag-send siya sa'yo ng $5,000 dun sa Wise account mo or sa PayPal or Pioneer mo na Nagigets nyo? Na-imagine nyo? I-imaginein mo si Laika nagpadala sa'yo ng $5,000 kanina. Anong gagawin mo? Nagpadala siya ng 5,000 kanina. May problem siya. Isosolve mo o hindi? Guys. Isosolve mo o hindi? I-type nyo nga. Isosolve mo ba yung problem niya o hindi? Kunwari, isosolve. Siyempre. 'Di ba? Ibibigay mo ba yung best mo o hindi? Ibigay mo yung best mo. Okay. May problem si Laika. Makinig kayo May problem si Laika. Sasagutin ko sa comment yung concern niya. As if ibibigay ko yung best ko. Libre, coach? Libre.
Can you imagine that? Bibigay ko the best, yung pinaka the best ko. Tutulungan ko si Laika. Ito ngayon yung logic niyan, guys. Tingnan nyo to ha. Think like they're your clients. So si Laika, isipin mo na client mo siya. Bigyan mo siya ng extreme value. Isosolve mo yung problem niya. Don't hold back. Ibig sabihin ng don't hold back, ibig sabihin, ay hindi, tsaka ko na ibibigay yung ano, yung sa kanya yung solution ng problem niya pag na-hire na ako. Hindi. Ibigay mo yung sobrang best mo. Eh coach, hindi ako marunong. Hanapin mo sa ChatGPT or Gemini or sa support.google.com or kahit saang resources. Ibigay mo, isolve mo yung problem niya. Dapat pabibo ka. O tama si FEMC, dapat bibo ka agad. Bakit? Pakisagot, bakit po? Bakit po? Ano yung purpose nun? Ano yung purpose nun? Pakisagot nga po. Yung sa may idea, bakit? Word of mouth. Okay, ito yan. Let me make you understand. Okay. Are you seeing this, guys? Totoong group to sa Facebook. May 86,000 members. Karamihan ng students ko dyan nakatambay. May 86,000 members dito. Are you seeing this? Oh, mag-explain muna ako ng konting math sa inyo kahit di kayong magaling sa math. May 86,000 members. Grabe, no? 86,000 members. Ito ang tanong ko sa inyo. Siyempre, yung mga students ko alam na ang sagot nito. Ilan dyan, ilang percent dyan ang business owners? So, 86,000 na nandyan na nag-gather na yan. Ilan dyan ang business owners? 10%. Ibig sabihin, sa 86,000 na yan, merong 8,600 dyan na naghahanap ng Google Ads Manager. Business owners to sila, mga boss. Eh yung the rest na 90%, eto matindi yung the rest na 90%, hulaan niya kung sino. Mga kapwa mong Google Ads Manager na walang client pa hanggang ngayon. Basta 90% kayong nag-aagawan ng client dyan. Nagigets hindi? Nagigets niya na? Nai-imagine hindi? Pero ako, si Coach Ian, nakatingin ako dun, uy, may 8,600 dyan na business owners. Imposibleng wala akong makuha ni isa dyan. Diba? Attack of the freelancers to. O, diba? Nakikita nyo, basta 90% dyan. Kahit saan community yan, mapa-Facebook, kunwari Facebook group, karamihan dyan, ay meta ads na group, ay puro 90% yan, mga meta ads expert yan. Abangers yan sila din. Di ba yung may nag-post? Eto na, tingnan nyo to ha. Imagine niyo to. May nag-post, example lang to. Ito nag-post siya. It's my first week running ads on a campaign. I'm using an agency who seem good. Kumbaga, nag-hire siya ng agency. I have spent a lot of money so far and only received 2 leads. 2 leads. 11 hours ago lang to na-post Tapos, $700 nang nagagastos niya in 1 week. Pounds yan. 700 pounds na in 1 week nagagastos niya. Is this normal? Nakikita nyo? Is this normal? Guys, kapag nakita mo yung mga ibang groups, yung mga ibang mga FB groups, alam mo kung anong sagot nila? Anong sagot? Anong nilalagay sa comment? PM is the key. DM me. I can help you. Tama hindi? Tama ba? Puro ganun ang sinasabi nila. Sa tingin mo, i-entertain ka nila? Or interested? Puro ganun lang? Hindi po. Ako meron ako niya yung sa training ko Merong post, 100 na post. Puro ang comment na mga DM me or mga ganun. Interested. Let's connect. Ayan, pinakabugbog na mga linya yan, mga let's connect. Do you agree? Yun yung common na sagot ng mga Google Ads Manager na walang client. Hirap yan silang kumuha ng client pag ganyan. Bakit? Ulitin ko kaya magko-comment si Ian sa concern niya. Bakit? Kasi ang gusto ko, manotice ako ng 10% na business owners. Wala akong pake dyan sa 90% na yan.
Ang concern ko, gusto ko, KSP ako, magpapapansin ako sa mga business owners. Nagigets niyo hindi? Kasi kung merong nagtatanong at may nagko-comment, yung ibang business owners niyan, tinitingnan nila yung sagot. Alam mo na sa mind nila, okay to si Vasher or si si Laurel Sobriwanite ba yan or Sobriwanete. Example, anong ibig kong sabihin? Ang galing naman ito ni Monica Laksama na mag-comment. Ang galing niya. Mukhang expert talaga to sa Google Ads. Anong ibig sabihin nun? Napansin ka na ngayon ng business owner. Tama hindi? Napansin ka ng business owner. Number two, pag biglang may naisip siya na tanong or gusto niya mag-hire ng Google Ads Manager, hulaan mo, sino yung kukontakin niya? Isa ka doon sa i-consider niya. Bakit? Nakita niya magaling ka mag-comment. Does it make sense? Sinong nakakagets? Magko-comment ka, ibibigay mo yung best mo. Ibigay mo, wag kang mag-hold back, wag mong di ba, wag kang mag-gatekeep ng information. I-share mo. Bakit? Yung 8,600 business owners na yan, sabi niya, ang galing naman nito. Gusto ko tong, di ba? Free taste yun. Correct, parang free taste sa mall. Okay po ba yon? Magpapakitang gilas ka. O mamaya ididetali ko pa rin yan sa inyo na part. Pero, does it make sense now yung logic ni Coach Ian? Bakit magko-comment ka? Kasi KSP ka. Hindi ka nila kilala. Hindi naman nila alam kung Google Ads Manager ka o hindi. Sa tingin mo ba sa 86,000 na yan, alam nila na ikaw ikaw si Victoria Del Monte or ikaw si Vincent or si Wylin Banyares, alam nila na Google Ads Manager ka? Hindi. Malalaman nila sa comment mo. Pero nagalingan sila sa comment mo. Ang nasa mind nila, Shix, ang galing nito ni Wylin. Kumbaga, nakamarka na to sa akin. Kumbaga, naka-reserve ka na sa mind nila na magaling ka. Does it make sense? Yun po yung purpose ng comment. Okay ba? Ngayon, kung sobrang haba, mamaya may ikukwento ko sa inyo na scenario ni Coach Ian. Ito din, I have a question. How do you manage access as an agency? I mean, how do you share your client's account accesses to your team with limited control? What's the process? Gets nyo? Ayan nagtanong siya, anong gagawin? Coach, di ko anong sagot niyan. Kasi baguhan pa ako sa Google Ads. Hanapin mo sa Gemini. Kunin mo sa ChatGPT. Kunin mo sa support.google.com yung sagot. I-tweak mo lang ng konti na mukhang tao ang nagsasalita, hindi mukhang AI. O di expert ka na. Tama ba? Ano ang mangyayari kapag gano'n na? Tingnan nyo to. Sabi ko, 90% are freelancers, di ba? Coach, paano po eto bibigyan ko kayo ng tatlong klase. Actually, dalawa lang nakalagay dito. Pero tatlong klase pwede mong gawin. Number one, mag-comment ka, i-post mo doon sa pagkahaba-habang comment. Di ba? Anong sabi ni Coach Ian? Imaginein mo na hinar ka ng taong to. Ibigay mo yung best mo. Pwede kasing ganito Una, i-record mo sa Loom. Actually, sa mga student ko, meron na akong tinuro niyan sa kanila na technique. Libre, walang bayad, hindi sila magsasubscribe. Mare-record nila. Hindi mo kailangan pakita yung mukha mo. Tapos, sasabihin mo lang, hey, ganito gagawin natin sa account mo Or ito ang suggestion ko sa'yo para sa business mo. Pero mas maganda kung meron kasing mukha Kasi mas professional tingnan. Pero anong purpose nito? I-record mo sa Loom, kunwari 3 minutes or 5 minutes. Uy, ito yung problem mo. Number 1, ganito gawin mo. 2, ganito gawin mo. 3, ganito gawin mo. 4, ganito gawin mo. Pwede po yun. Ha? I-record mo sa kanya, bibigyan mo siya ng idea. Kunwari, pwede ka nga pumasok sa Google Ads account mo, sabihin mo, uy, ganito gawin mo, punta ka dito. Pindutin mo tong tools. Punta ka sa planning. Pindutin mo keyword planner. Kunwari, ang problema niya sa keywords, magkano dapat yung cost per click. Nagigets nyo? Yan po yung purpose nyo ng Loom. Pinakita mo kasi yung expertise mo. Di ba? Natawa ako doon sa binanggit mo na let's connect. Number 2 na option. Dito tayo sa next na option. For example, hindi. Wag yun.
Next is, eto, mag-comment ka using Google Doc. Di ba minsan kasi sobrang haba ng sagot mo? Kasi ito, explain ko sa inyo, ginawa ko to na part. Ulitin, ito una, pwede mong i-paste mo lang doon sa comment yung buo mong sagot. Tama po ba? I-paste mo lang, nakita ng lahat yung sagot mo. Number two, pwede mong i-record kasi nakakapagod din coach mag-type, pwedeng lalo na kung marunong ka mag-explain in English, yung ganto gagawin mo, pasok po kayo sa ganto gawin mo, ganto gawin mo. Or ilagay mo sa Google Doc, i-share mo lang. So sabihin mo, hey, nakita ko yung problem mo, o eto yung solution. I-share mo lang yung link niyang Google Doc na yan. Sisilipin ng mga tao yung solution mo. Tama hindi? Guys, in-announce ko to ngayon sa mga Google Ads students. Yung sa community na nakikita nyo yung example ko kanina, gagawin ko yan. Magpapakita ako sa inyo ng live na ganyan. At tapos merong mga taong kukontak sa akin, magtatanong sila. Yung gusto nila akong i-hire or mag-i-inquire sila. Kasi pinakita ko yung expertise ko. Kasi ganun lang talaga yun eh. Ako merong isang group, Filipino group din to sa Google Ads. I think may 12,000 members na sila ngayon. Nag-comment ako, pero sa comment, nilagay ko tong sabi ko, ito yung may problema si client, may nag-consult sa akin, nag-DM sa akin, ito yung problema niya, ito yung sinabi kong sagot. Pinakita ko sa kanya yung 7 na solutions dun sa problem niya. Alam niyo yung nangyari, dahil sa ginawa kong strategy na ganyan. Pinost ko lang. Hindi ko sinabi na hire me as a Google Ads Manager, wala. Sabi ko lang, ito yung problema niya, sabi ko, ito ang solution niya. Ito ang solution sa problem niya. Yun lang. Wala akong nagbanggit na contact me, email me, Coach Ian Bailio.com. Walang ganon. Walang sabi, if you want to hire me, walang ganon. Pure value lang yung binigay ni Coach Ian. Ano nangyari? Number one, dahil sa group na yun, yung admin, nakita niya magaling ako sa Google Ads, ginawa akong group expert. Kahit kaka-comment ko lang bago ako sa group na yon. Number two, dahil sa post ko na yon, sino nga uli yung target ni Coach Ian nun? Yung mga business owners. Wala akong pake sa ibang mga, ulitin ko, wala akong pake, SME agad, di ba? Subject matter expert. Pinakita ko lang yung solution sa problem. Anong nangyari? May 3 kumontak sa akin. Local to Ay hindi, isang foreigner, 2 local. Hulaan nyo, naging client ko sila. Kasi pinakita ko yung expertise ko. Pag naglagay ka kasi ng contact number, imagine niyo to. Pag naglagay ka ng contact number or contact me if you need help or contact me, hindi i-approve ng admin yun. Tama ba? Kasi sasabihin nila, ay personal promotion yan eh. Sinong nakaka-gets? Hindi i-approve ng admin yon. Pero kung nagbibigay ka lang ng value, i-approve nila yon. Kasi walang halong promotion. Tama hindi? Pero mag-expect ka may magdi-DM sa'yo. Kasi yan yung setup talaga na mangyayari. Ganito po. Step 6, DM them. Ano ibig sabihin ng DM? Ano ibig sabihin ng DM? Di ba coach, dapat DOM yan? Hindi, joke. DOM talaga yun. Dirty old na yan eh. Hindi DOM. Direct message guys. Magdi-DM. Dalawa ang scenario niyan. Ang una, inbound. Dahil nakita nila yung expertise mo, magaling ka, biglang may magdi-DM sa'yo. Alam mo tanong nila, hey, ano yung mga services mo? Or ano yung mga Google Ads services mo? How much is your price? Sino yung gusto ng ganyan? May magdi-DM sa'yo dahil nakita nila, ang galing naman ni Ian. Sinong nakakagets na? Ang nasa mind nila, ang galing naman ni Ian. Sige nga, magtanong nga ako sa kanya. May problema kasi ako baka tulungan niya ako, baka matulungan niya ako. Baka yung business owner, nahihiya siyang i-post yung problem niya dun sa community. Bigla siyang nag-DM sa akin. Pwede mo ba akong tulungan ito? What are your services? How much is your price? Sino yung gusto ng ganon? Kasi inbound DMs yan. Ang leads ang lumalapit sa'yo. Ito na yung palay ang lumalapit sa'yo. Kasi nakita nila yung galing mo. Bakit? Di ba na-demonstrate mo na, napakita mo na doon sa community yung galing mo? Di ba? KSP ka nga Kulang ka sa client.
kulang ka sa ano, pansin. Papapansin ka. Yun yung mangyayari. Sinong naniniwala na possible yun? Pag nakita nila, na feel nila na okay ka, alam mo ang ginagawa mo, tama hindi? Merong pang technique yan na ituturo ko sa inyo. Eh what if walang mag-DM sa akin, coach? Di ba inbound yan? Kunwari, maraming nakita sa post mo, maraming na nagalingan, kukontakin ka nila. What if walang nag-DM sa akin, coach, pero ang gaganda naman ng mga post ko dun? Ito na yung next scenario nito, guys. Ay, hindi, ito sa DM pa rin to eh. Pinoy nga to eh. Isa to dun sa nagalingan sa dahil na pinost ko. Sabi niya, can we schedule, and how much po pala services niyo? Nakita niyo to, guys? Dahil sa comment ni Coach Ian, nagalingan. O, di ba? Nagalingan. Pumatol, ganun eh. Ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? O, di ba nagtanong na siya, how much po yung services nyo? Sabi ko, sabi niya, can we schedule it on Thursday so me and my partner can attend? O, di ba sabi niya, sabi ko, happy that you're interested. Oy, happy ako na nagustuhan niyo yung tip ko. Local client yan ha. Di ba sabi ko sa inyo na dahil sa post na yun ako, I have few questions beforehand just to ensure we're a good fit. Si Coach Ian kasi pag tinatanong sa price, maniwala kayo sa hindi muna ako nagbabato ng presyo. Yung presyo ko, hindi siya one size fits all. One price fits all. Bakit? Depende kasi sa niche or industry. Depende sa budget niya. Malay mo, can afford talaga siya. Pero pag hindi medyo afford, mag-a-adjust ako para sa kanila. And that's okay. Nagigets nyo? Sinong nakakaano? Di ba? Ayoko muna magbigay ng price. Oo, ayoko magbigay ng price on the spot. Kasi kunwari, sabihin ko, ganto, ganto, baka umatras na siya. Gusto ko mag-meet muna kami para mas lala kong mapakita yung galing ko. Para sa may niya, ay, sulit naman pala to siya eh. Ganun na idea. Sabi niya, sure. Sabi ko, I'd like to see how that works for both of us before I send you over the details. Para bang gusto ko malaman kung swak muna tayo before ko sa'yo isa ng details. Tapos, nag-book lang ako ng appointment. How about sa Thursday tayo mag-meet para kasama partner mo? But sinadya ni Coach Ian na kasama yung partner. Ano po ang sagot? Kasi di ba minsan yung iba, ay hindi ko consult ko pa kasi sa partner ko eh. Di ba? Etong partner na to, literal to na partner Kunwari jowa, yung gano'n na case. How does that sound? O di ba nag-agree kami? Magkasama sila, mag-partner sila, kinausap ko. Food business yan na niche. Nagigets nyo? Pinapakita ko sa inyo yung example na ganyang klase na yung sila talaga nag-i-inquire sa akin. Bakit? Nagalingan sila sa post mo. That's the reason for that. Okay? Ayan. O tapos, eto, dito na tayo next. Hindi, ito yung mga happy or interested. Ano yung purpose ko lang yan ng mga sagot ko. Basta pag nagtanong sa akin ng price, ayaw ko munang magbigay ng price. Okay? I-remind niyo ako bago matapos yung training. Sabihin mo, Coach, turuan mo nga kami paano yung pricing. Sinong gusto ng ganun? Gusto nilang may idea kayo magkano yung presyong bibigay niya sa client. 'Di ba? Yung mag-aano ng presyo. Pero for now, yun lang muna yung ito. Okay. Outbound naman tayo. 'Di ba? 'Di ba may tracker ka? Sino naka-imagine yung sa tracker? 'Di ba meron kang Google Sheet tracker? 10 everyday. Hahanap ka ng 10 tao na may problema sa community na yon. Pero guys, if I were you, wag lang isa maganda meron kang 5-10 communities na pinupuntahan na Google Ads din na community. Kasi makikita mo doon yung iba't ibang concern ng mga tao. Tapos nag-comment ka na, hindi siya nag-reply. Malay mo, busy siya. Basta hindi siya nag-reply, nag-comment ka, ang haba ng comment mo. Sabi mong ganon, i-DM mo siya. Sabi ko, hey Milka, did you see my recommendations in the comment section? Hope that helps. Just DM me if you have questions. Nakita niyo ba? Nag-pitch ba ako ng service ko o wala? Nag-pitch ba ako? Di nag-reply, nasa message request. Correct. Pero, magfa-follow up ka niyan eh.
Di ba? Nag-pitch ba si Ian dyan? Hindi ako nag-pitch, ha? Basta sinabi ko, uy, nakita mo ba yung comment ko dun sa concern mo? Sana makatulong yun, ha? Yun lang. In case you miss it, here's the link. Kunwari, nilagay mo sa Google Doc yung solution kasi sobrang haba ng solution. Or meron kang 5 solution doon sa problem niya or 3. Nilagay mo lang sa Google Doc. In case you miss it, ito yung solution doon sa problem mo. Anong magiging sagot ngayon yan? Sa tingin mo, magte-thank you yan pag nakita niya na yung message mo? Guys? Yung sabi ng isa na nasa message request. Correct, nasa message request yun. Kaya sa mga DM setters, may tinuro ako sa kanila niyan. Ano yung unang kong turo sa kanila? May nag-comment, mag-like ka. Bakit? Kapag nag-like ka or nag-heart ka, kunwari, nag-post siya, may problema ako, ganto, ganyan. Ano una mong gagawin? Mag-like ka or mag-comment. Ay, mag-heart ka or kahit anong emoji. Bakit? Dahil nag-emoji ka, di ba may notification kay Google, ay kay Facebook? Sasabihin si Jonel Dula nag-like sa comment sa mo post mo. Gets niyo hindi, guys? Di ba? O, di na. Sunod, eto na, di ba nag-like ka or nag-comment ka. Sunod, nag-comment ka na sunod, pangalawang interaction mo na sa account niya. Di ba? Nag-comment ka. Or tapos makilike ka rin dun sa comment ng ibang tao or mag-thumbs up ka. Bakit? Di ba kunwari merong tapos may nag-thumbs up dun sa post mo or sa comment ng yung mga ganun na case, meron, di ba nagno-notify pa rin? Pero ito ang pinaka-importante dun na part. Guys, tingnan, ito na ngayon ito na yung mangyayari. Dahil nag-comment ka at nag-like ka, may interaction ka, hindi detect ng Facebook algorithm yun na siguro magkakilala tong dalawang to. So instead na dun sa message request or yung sa hindi nakikita yung post, yung mo, DM mo, siya i-forward sa inbox. Nagigets nyo? Message request pa rin ang nakalagay pero nakikita ka ngayon hindi sa spam folder. Nai-imagine nyo ba o hindi? Kasi nakita ni Google, ni Facebook na meron kang interactions na ginawa sa kanya. Ha? Yun po ang mangyayari. Di ba may na-notice kayong mga ganyan? Biglang merong mga may DM sa inyo. Hindi mo naman kilala yung tao, pero bakit nasa parang inbox mo siya? Di ba? Parang sinadjust siya ni pinakita siya, prioritize siya kaysa sa iba. Kasi, hindi ka nag-direct DM sa kanya. May ginawa ka sa kanya. Pwedeng nag-friend request ka, nag-like ka, nag-comment ka. Ang nasa mind ni Google, siguro magkakilala to sila. Google, Facebook, sorry. Nawala na ako. Sinong nakaka-gets yung process? Hindi na siya naka-hide ngayon. Isasuggest ka ngayon dun sa mapapansin ka. Tapos tinawag mo pa yung first name niya. Hey Janelle or hey Eileen, o di ba yung ganun na case? Did you see my recommendations in the comment section? Pag nakita niya to, maniwala kayo sa hindi. Kahit sino sa inyo dyan, kapag ba may nag-comment sa inyo, or binigyan kayo ng solution sa problem nyo, magti-thank you ka sa kanya o hindi? Guys. Magti-thank you ka sa person na yun. Magti-thank you ka. Bakit? Law of reciprocity. Wala siyang choice. Binigyan mo siya ng value, magti-thank you yan. At dahil nag-thank you siya, sabihin mo sa kanya, hey, Google Ads to pinag-uusapan sasabihin ko sa kanya, hey, gusto mo ba tulungan kita, silipin natin yung account mo, bigyan kita ng free audit. That's it. Una, bakit kanya i-entertain ngayon? Kasi binigyan mo siya ng solution sa problem niya. Kaya, nung nag-ask ka na ngayon, nag-ask na to nag-pitch ka na sa kanya, pero hindi mo pa rin aggressive na pinipitch yung service mo. Sabi niya, basta sabi niya, thanks, or sabi niya, thank you, nagamit ko yung yung solution mo or yung suggestions mo. Or thanks, sabihin, mag-recommend ka na sa kanya, gusto mo ba silipin natin yung Google Ads account mo? Bigyan kita ng libreng audit. Nakikita niya na ngayon yung solution, guys. Sinong nakakagets na ng solution? O, di ba? Kung may 10 taong binigyan mo ng solution a day,
Yung 10 na yon, imposible namang walang mag-hire sa'yo nun. Lalo na binigyan mo pa sila ng audit. Siyempre, tinuturo ko na sa mga Google Ads students ko yun yung paano mag-audit din ng mga website or mga Google Ads account. Pero nagigets nyo ba? Hindi ka nagbigay ng hindi ka nag-pitch, pero nagalingan siya sa'yo. Kaya sige, bigyan ko ng chance. O minsan sasabihin na niya, after niyan, pag thanks niya, oy, magkano nga pala? Kaya ka magfa-follow up, meron kang follow up pa rin. Hey, did you see my recommendations? Kasi baka busy lang siya. Hindi naman sila all the time eh. Malay mo rin, hindi siya masyadong active sa Facebook, dun siya sa Instagram. Kasi majority ng US, Instagram sila active, hindi naman sa Facebook eh. Okay ba yan sa inyo? Coach, the free audit, it should be complete. Depende sa'yo. Ako may pinakita ako sa mga Google Ads students ko kagabi, simpleng audit lang yon. Pero alam ko, magre-reply. Sa Upwork kasi to eh. Basta $1,000 to $5,000 kasi yung sa Upwork yung pinili ko. For example, pinakita ko kagabi sa mga Google Ads students. Oh, simple lang to ha. Sobrang simple lang tong pinakita ko. 5 lang ang nag-propose doon sa sa Upwork, 5 lang ang nag-propose ng yung parang gusto mag-apply. Doon sa project na 'yon. Ako yung pang-anim. Pero ako yung pang-anim, nagbigay ako ng value. Pinost ko guys doon sa GC ng mga batches. Pero ito na ang matindi. Out doon sa 6 na nag-apply, ako lang nagpakitang gilas. Ako yung KSP. Sa tingin nyo, sino kayang most likely na papansinin nila? Ako hindi ako nagdadalawang isip. Kahit bibigyan nila ako ng chance na mag-uusap kami. Kasi KSP ako eh, pero iba yung value na binigay ko. Simple nga lang yung pinakita ko kagabi sa kanila eh. Tamad pa yun na style ni Coach Ian, magpakita ng value. Tamad style pa yung pinakita ko sa kanila. Pero kasi puro screenshot lang pinagagawa ko dun. Pero napakita ko kagad yung galing ko. Kasi yun ang labanan. Kung sino yung kayang ipakita yung galing, yun yung mas may chance. Tama po ba? Kung sino yung kayang ipakita sa resume or sa cover letter, pag kaya mong isang tingin nila, chicks, okay to, interviewin ko to. Kasi ang goal mo lang muna, hindi ka i-hire. It's just to get that strategy call or interview. Okay ba yan? Are you learning, guys? Kasi ito, magagamit nyo to kahit sa totoo, kahit anong niche nyo pa. I-remind nyo ako may tuturo. Kunwari, ito na. Graphic designer ka. Wala kang clients. Ang tanong, nag-practice ka o hindi? Example lang to, graphic artist ka or graphic designer ka. Nag-practice coach. Okay. Hahanap ako ng Facebook group kung saan nag-gather yung mga business owners. Sobrang dami niyan, maniwala kayo sa hindi. Sobrang dami ng mga groups ng mga business owners sa ibang bansa. Sobrang daming groups niyan. May nakita ka ng group, kunwari mga entrepreneur, or yung mga, kahit group na mga SMM, Social Media Marketing Manager, alam mong gagawin ko niyan. Example lang to na scenario graphic design artist ako. Magpapa-KSP ako dun sa group. Itong sasabihin ko, oy mga boss, pwedeng mag-request. Pakitingnan nga yung gawa ko. Ito, ipopost mo dun sa Facebook. Pakitingnan nga po yung gawa ko kung maganda na po. Kasi nagsisimula pa lang ako sa graphic design, beginner pa lang po ako. I-critic niyo po ako. Ang approach mo, humihingi ng feedback. Tama ba? Pero nung nakita nila, shit, sobrang galing nitong taong to Beginner talaga to. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Ano yung purpose lang ng post na yon? To demonstrate na magaling ka. Pero ang approach mo, you need help. Hoy mga boss, tulungan niyo naman ako. Meron akong interview bukas for a job. Graphic design artist. Beginner pa lang po ako. Sa tingin niyo po ba, i-post mo ngayon doon, sa tingin niyo po ba, papasa ako? Siyempre, ibigay mo yung the best na gawa mo, output mo. May makaka-notice nun. Baka uy, ang ganda. Uy, pwede ba kita i-hire? Wala na.
Dahil lang sa ginawa mong yun. Sinong nakaka-imagine na ngayon? Kasi kaya mong i-demonstrate ang skill mo. Tama ba? O video naman tayo. Video tayo. Kunwari, video editing ka. Magaling ka. Hanap ka uli ng groups, kahit yung mga business owners, mga ganun na case. I-post mo ngayon sa kanila. Hey mga boss, patulong naman, oh, bigyan niyo ako ng feedback. Nagsisimula pa lang ako sa video editing. Tingnan niyo nga kung maganda ba yung quality or meron ba akong dapat i-improve. Pero nakita nila sobrang ganda talaga ng ginawa mo. Anong nasa may nila? Baka magtaka ka. Biglang maraming magko-comment, "Hoy, pwede kitang i-hire?" Or baka may mag-DM sa'yo, "Magkano service mo?" Gets nyo ba? Ang labanan sa freelancing, kung kaya mong i-demonstrate ang skill set mo. Kasi pag na-notice nila yon, may kukontak sa'yo. Are you learning, guys? Are you learning? Kasi yun po talaga ang labanan. Yun kasi talaga ang labanan. If I'm going to start all over again at hindi ko ilalagay na kasi ako si Ian na ako. Kahit na if I'm going to start all over again at maghahanap ako ng client, guys, isa lang to sa approach paano kumuha ng client. Isang approach lang to how to get client. There are many ways to get clients. Pero I'm just showing you. Pero iba pa yung OLJ mga job street LinkedIn na yan. Okay ba yun sa inyo? Kasi yun po ang labanan. Dahil naka-attend ka ng training natin ngayon, hindi ka na pwedeng magko-comment ng let's connect. Huwag ka mag-comment ng ganun, I can help you. Hindi. I-demonstrate mo kagad sa kanila that you can really help them. Ang dami ka natatawa. Di ba? Kasi yun talaga. Hindi puro let's connect, let's connect. Sino ka? Magaling ka? Eh kung 50 na kayo, 100 na kayo nagsabi ng let's connect or DM me, yung ganun na case. 'Di ba? So yun po siya. Step 7, secure the appointment. O 'di ba yung sinabi na sa inyo kanina, 'di ba kunwari nag-thank you na siya doon sa value bomb or yung solution na binigay ko sa DM. Anong next mong gagawin? Mag-i-secure ko yung appointment. Sasabihin ko sa kanya na, "Hey, gusto mo ba silipin natin yung account mo? Or gusto mo mag-meet tayo? Baka meron kang tanong." Mga ganun na case. Pero maganda, gusto mo ba silipin natin yung account mo? Gawan kita ng audit libre. Yun muna. Sabi niya, sige. Kasi magsisecure na ng appointment yun eh. Kunwari, o sige, bigyan kitang access sa Google Ads ko, account ko. Kasi yung audit mo, di ba? Tapos after ng audit, syempre may audit ka, may result ka. Ano yung findings mo dun sa account niya? Syempre, magmi-meet kayo. Anong usapan nyo? Sige, meet tayo ngayong Wednesday, 8 a.m. Kunwari, New York time. O di ba yung appointment ka? Okay ba yan sa inyo? Kasi napakita mo na yung yung galing mo. So you prepare for the upcoming appointment. Syempre, do your own research. Tinuturo ko rin yan sa ito bigyan ko kayo ng idea. Maricar na naman pero hindi si Maricar Flores. Si Maricar Clemente naman na scenario to. Totoo to na nag-apply si Maricar. Hulaan nyo, na-reject hindi. Guys, in interview, na-reject hindi. Si Maricar na isa, na-reject siya. Ang ginawa niya, dahil na-reject siya, sabi niya, nag-send siya ng thank you email. Hey, thanks for the opportunity na ma-interview ganito na part. Dahil thankful ako sa'yo, initiative niya lang to hindi ko to tinuro, kanya lang to. Dahil thankful ako sa'yo, ganito na part, I took the liberty, in-audit ko na yung website mo. Nag-audit si Maricar ng website ni client. Pero rejected na si Maricar In-audit niya. Nagustuhan ng client yung audit. Anong hulaan niya ang nangyari? In-hire siya. Nagigets niyo ba? Pinakita mo kasi yung expertise mo. Pag napakita mo yon kahit kanino,
Wala silang choice. Or mag-i-increase yung chance na i-hire ka. Dalawang beses na nangyari yan sa mga students ko, ni-reject, pero hinire. Sino yung gusto ng ganon? Kasi may initiative, nag-research siya. Huwag kayong magagalit kay Coach Ian, ha? Pero sa totoo, sinabi ko na yun din sa mga students, kapag hirap kang kumuha ng clients, I know it's a mindset issue. Mindset yun, hindi skills. Sa freelancing, 20% lang ang skills, 80% mindset. Pag kaya mong ipakita sa akin na kaya mong gawin ang job, yung ide-demonstrate mo lang ang skill, i-hire ka nila. I-hire ka nila. Ha? I-hire ka nila, imposibleng hindi. Alright? Now, before we end, okay lang ba sa inyo? Like, eto, prepare for strategy call, yung ganun na part. Can I share to you like mga 2 to 3 minutes? Would that be okay? Okay lang ba sa inyo, mga bossing? Yes, 2 to 3 minutes lang. Kasi I posted ito, Feb 28, di ba meron ng pinost na 500? Di ba yung parang teaser ko? Kasi this Feb 28, ila-launch ko yung ano ko, yung Google Ads Lite na class ni Coach Ian. Kasi po, sa hindi nakakaalam, I have a premium class. 5,000 ang babayaran mo and it's monthly. 1,000 lang, hindi parang 5 months o tigwa 1,000 kasi I want to make it affordable. So sobrang affordable, ginawa ko pa yan, alam ng mga students ko yan, o the first month mo, bayaran mo 1,000, second month mo 1,000, third month mo 1,000, eh yung 2,000 na balance, at saka mo na yung bayaran kapag na-hire ka na. Ganun po, yung sa mga students ko, for example. Next, alam ko, merong coach gusto ko yan, kaso wala talaga akong ano eh, talagang hindi kayang squeeze sa budget yung ano eh, kahit 1,000 a month. Tama ba? Naiintindihan ko kayo na part na yan. That's why, this Feb 28, hindi, sorry. Ito yung coverage ng ano, nung etong sa class ko, yung sa 5K na class ha, na eto, the minute you do your initial payment, syempre, may recordings ka na kagad nung hanggang part 5 yan eh, yung sa December 15 class ko. Kasi ano, March 16, ngayong March 16, yan yung schedule ng batch 8 ko na class. From 8 a.m. to 7 p.m. yun na. Pagkatapos, merong AMA sessions na recording. Siguro mga 40 to 50 hours na training yun ni Coach Ian din. Iba-ibang topic. Kasi nagmi-meet kami every Wednesday and Saturdays, 8 p.m. Twice a week lang. Pero 3 to 4 hours din na training yan. Next, syempre, ito yung matututunan mo. Hindi ko na to i-detalye ha. Gusto nyo, screenshot nyo. Basta yan yung matututunan nyo sa Google Ads with Coaching yan. Next, pero doon sa hindi afford, ini-invite ko kayo sa Google Ads Lite na ano na class. Bakit coach? Kasi po, yun po yung purpose ng 500 na post ko. Kasi it's only 499. I-round natin 500 na lang. O di ba Google Ads Lite na class ko, 500 pesos or 499. Okay? Anong makukuha ko dyan, coach? Ito masyadong detalye na training from resume. Tandaan niyo, may student ako ha, kahit resume pa lang, kaya siya maraming interviews dahil sa resume pa lang, kahit wala siyang portfolio. Pero syempre, kung may portfolio ka pa, may cover letter ka pa, ganun na part, malaking chance yon. Kasi kung winning resume na pa lang yung gamit mo, malaki na chance mo sa interview pa lang. Sino dito yung gusto yung parang merong laging mga invitations or job invitations? For example, job invitations. Tapos, may 5 AMA sessions akong gagawin. 2 sessions about getting hired. Tuturuan ko kayo mag-build ng campaign, pati conversion tracking, para may skills na kayo na part. Then, may Q&A session tayo. That's gonna be 5 days to, guys, yung Google Ads Lite. That's from March 1 to March 5, Monday to Friday. 7 p.m. magsisimula. Hindi ko alam kung gaano katagal matatapos. Kasi depende minsan eh. Pwedeng 3 hours, pwedeng 4 hours. Pero recorded lahat yan. Pagkatapos, kung hindi mo maano, i-access mo na lang dun sa course platform ko na lang. Basta ito yung schedule, Monday,
Ay, Saturday, I'm sorry. That's Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Kung hindi ka maka-attend yan, merong part na, Coach, di ako naka-attend. Okay lang. May recording naman eh. Pero ang focus nitong Google Ads Lite is ma-hire ka in the next 30 days. Okay ba yun sa inyo? Ulitin ko ang goal natin in the next 30 days, ma-hire ka. Pero kailangan may action ka rin nun guys. Hindi kasama ang Google Analytics sa premium class ko yung mga analytics, mga tag manager, ganyan na part. Eto, ang goal ko lang muna, kasi hindi mo afford yung 1,000 a month sa Google Ads ko. Doon muna tayo sa 500 lang. One time lang yung 500 Pero ang goal nito, ang technique nito, is how to pass those interviews. Or tsaka, ang goal una, para mapansin ka. Pagtapos, tuturuan ka para pumasa ka sa interview. Kasi after the interview, hire ka na. Kaso na-hire ka, hindi ka pa ganun kagaling sa Google Ads. Imagine this. Hindi ka marunong sa Google Ads. Tinuruan kita nito muna. Na-hire ka. Baliktad ang nangyari, na-hire ka muna. Okay, na-hire ka muna, pero wala ka pang gaanong skill sa Google Ads. Ang tanong, kunwari ang sweldo mo 50,000 a month, na-hire ka, afford mo na ngayon yung 1,000 a month sa course ko? Hindi. Afford mo na o hindi? Guys, meron akong concept na ituturo sa inyo May ituturo akong concept sa inyo. Sino dito yung mga nasa Meta, tsaka Google Ads? Meta, guys. Meta or Google Ads. I-type nyo nga dyan kung nasa Meta kayo. Alam niyo term na ROAS? Ano ibig sabihin ng ROAS? Return on ad spend, di ba? Pero doon tayo sa ROI kasi ang mga Pinoy, ano ibig sabihin ng ROI? Ay, madali lang yan, coach. Profit, profit. Okay. Imagine mo, nag-invest ka ng 500 pesos. Na-hire ka. Tingnan mo ang investment mo, eto. Nag-invest ka ng 500 pesos. Hindi ko alam, 30 days ba o 60 days na-hire ka. 'Di ba? Kasi I don't promise anything pero ang goal natin, ibigay mo lang yung iba yung March 16 guys. Ang March 16 para yun sa premium students, yung magbabayad ng 1,000 a month. Ang etong March 1 to 5 para to doon sa walang budget sa 1,000 a month. 500 lang to na one time. Pero kunwari na-hire ka na sa Google Ads, sa tingin mo hinire ka, pero hindi ka ganon kagalingan, kailangan mo pa mag-learn ng Google Ads na mas advanced. Yung talagang pang Google Ads talaga. Pero afford mo na ngayon mag-enroll sa course ko. Tama ba? Kasi yung March 16 na price na 5,000, aakyat na yan. Guys, this year, 4 na beses lang ako magpiprint ng yung class. Di ba batch 8 nga yung March 16? Susunod niyan batch 9, batch 11. Basta hanggang batch 11 lang siya. Dati kasi every month ako nagtuturo, ngayon hindi. Every 3 months or every 4 months ko na siya gagawin. Kaya sayang yung time. Imagine this. 500 pesos yung investment mo, na-hire ka. Kunwari, in-hire ka pero medyo maliit lang muna yung sa'yo, yung monthly mo na sweldo. 30,000 per month. Bawi na, hindi. Bawi na guys o hindi, yung sa 500. Let's say you got hired. Bawi na. Magkano yung ROAS? I-divide nyo nga, 30,000 divided by 500. Sige nga, 60 ang sagot nun. Tama, hindi? Hindi po. 30,000 divided by 500. Ang sagot is 60. Ano ibig sabihin nun? Naglabas ka ng 500, kumita ka ng times 60. ROAS ang tawag doon. Yung sa mga Google Ads Manager or Meta Ads. What if hinire ka, kunwari last week si Jello na-hire ng 55,000. Naglabas ka ng 500, tapos 55,000 or 50,000 yung sweldo mo kunwari. Siguro nasa mind nito, Coach, wala pa akong experience Hindi, yan nga yung tuturo ko sa mga taong to May papakita ko sa inyo maya-maya. Walang background sa Google Ads, hindi magaling mag-English, in 1 week na hire siya. Meron pa ngang abangar sa kanya na nag-gig Sabi niya, Coach, sabi ko, depende sa'yo. Kung sino mas malaki, dun ka. Yung mga ganun na case. Walang background sa Google Ads. 1 week pa lang. At the same time,
hindi magaling mag-English, pero na-hire. Kasi may technique po yan. When you say the right things, mas malaki ang chance na ma-hire ka or pumasa sa interview. I'm not saying guaranteed na papasa ka. Ha? Guys, there's no guarantees in life. Pero pag binigay mo yung best mo, possible na reject ka sa first interview, sa second, sa third, pero sa pang-apat ka pumasa. Di ba? What I'm saying, hindi mo nga na-experience na maraming job invitations eh. Di ba? Hirap ka nga sa job invitations eh. Itong ituturo ko sa inyo, pwede mo rin process itong i-apply sa kahit anong niche. Basta na-gets mo na ang concept. Ulitin ko ha, ang labanan dito, paano mo i-demonstrate yung skill set mo. Kaya mong ipakita yan sa resume, sa cover letter, sa portfolio. Kaya bibigyan ka nila ng chance na interviewin ka. Okay po ba yan sa inyo, mga bossing? Yan po yung purpose niya. Now, like what I said, ito 600 an hour. Ito 140,000 a month. Ito ano yan, 70 to 95,000. Ito ad specialist sa Sphere Rocket, 40 to 90,000. Nakikita nyo, ito Google Ad Specialist, 80 to 100,000. Remote, ibig sabihin ng remote, work from home setup po yan. Remote, yan po ibig sabihin. Ito Google Ad Specialist, on-site naman to magre-report ka. 60 to 70,000 a month. Nakikita nyo yan? Yan yung goal nito. Yan ang goal nito, netong Google Ads Lite, na ma-hire ka as soon as possible. Pero I'm not guaranteeing pa rin yung ganun na case. Ito, to connect, 60 to 70,000. Work from home, nakalagay. Diba? Nakikita nyo? Tapos ito, may checklist akong ibibigay sa inyo. Mapa OLJ, LinkedIn, JobStreet, paano mag-optimize. Bakit? Gagawin natin omni-channel. Nakikita sa OLJ, LinkedIn, ganyan na part. Parang purpose, maraming job invitations. Yung ganun na case. Okay? Tapos, eto nga, for tomorrow, yung mga Google Ads Lite students ko, bukas, papafill upin ko kayo ng form para bibigyan ko kayo ng access nito sa Google Ads Lite. Bakit? Dito ko na i-upload yung mga training, hindi na po sa YouTube. Okay? Hindi na sa YouTube. Para to sa mga students ng Google Ads Lite. Yun po. Eto, kay Manny. Hi, Coach Ian, class. I just want to share my small win. O, di ba? I'm from batch 8, nag-enroll last January 16. Na-hire po ako kanina, start ako tomorrow. Ang ginawa niya kasi sa first week, tumutok lang siya, inaral niya muna yung Google Ads. After nun, inaral niya, nag-apply naman siya ng 1 week. Kaya ang nangyari, na-hire siya ng Canadian marketing firm. Sabi niya, super effective po talaga lahat ng training modules nyo and yung interview tips plus the AMA sessions. Nag-alamang din po ako for the past week para makafocus. Yan siya. Hindi yan magaling mag-English. Siya mismo ang nagsabi niyan, kwento niya sa batch nila, sa GC nila. Kasi baka yung iniisip niya meron akong ituturo din sa inyo na part. Ulitin, okay ba yan sa inyo? Ganun po yun. Tapos, eto, meron na akong request sa inyo. Sino ang meron na nito ngayon? Mag-thumbs up nga kayo. Ibababa ko kamay nyo. Sino na netong nag-fill up na netong mga sa 30-day challenge na yan? Guys, mag-thumbs up nga kayo. Pero may request ako sa inyo. Itatag nyo si Ian Bailio. Hindi sa loob na netong group na to. Eto sila, tama yung execution nila. Ano ibig sabihin nun? Itatag, kung friends tayo sa Facebook, itag mo ko, hindi sa community. Doon mismo sa account ko, sa Ian Bailio na account, itag nyo po ako. Para ang purpose natin, para makita din ng ibang tao. Invite, tapos, hindi kasi may link akong binigay sa kanila na O, ipopost ko na lang doon sa community natin. Di ba meron akong Canva na template, tapos ilalagay mo lang yung mukha mo. Ang gagawin nyo lang dyan guys, i-upload nyo yung mukha nyo sa Canva. Tapos pag hinila nyo yung mukha nyo, wala na, pasok na, swak na siya dito. Wala, ang i-edit mo na lang pangalan mo, yung sila Christine, sila Tiny, ganyan na part. I-edit mo na lang yan sila.
Ulitin ko kung may Canva account ka, may bibigay ako sa inyong link. May access kayo lahat nun sa link na yon. Upload ka ng picture mo. Pag upload mo ng picture mo, hilahin mo lang yung picture mo, ganyan na, matik na, nakabilog na yan. Sunod, i-change mo lang yung pangalan dito, yung your name, i-edit mo lang. Tapos, i-download mo na as JPEG. Ayan yung Getting Hair Challenge na part. Okay ba yun sa inyo? Goods kayo doon, mga bossing? Yan po yun Ayan, that's it lang. So, okay na po tayo. Wala na po kayong questions. Do you have questions ba? I'll answer 2 to 3 questions. Okay, good. Thanks for reminding. Coach, nabanggit mo po kanina about sa pricing sa client. Sino dito sa inyo merong, sige, let's go with, una, nasa laptop or PC, meron kang Gemini or ChatGPT account. Sige nga po. Naturo ko na to sa doon sa mga premium class di ba yung sa pricing mo? For example paano ka magpa-price? Sino dito? Ayan, let's go with Milka. Si Milka Abigail Ronquillo. Okay. I-add kita para pwede ka mag-share ng screen. Papakita ko sa inyo mabuti pinaalala nyo sa akin. Stop presentation. Milka, can you share your screen? Pero guys, natuto ba kayo for tonight's training? Meron ba kayong pwede niyang ma-apply din kagad sa totoo? Yun ang importante. Meron kang nakuhang bago. Kasi ang freelancing, yun lang ang labanan. Kaya mong ipakilala sa buong mundo na magaling ka or kahit kaninong comment spamming. Di ba? Siyempre, isa lang yan sa technique. O, di ba? Siyempre, sa premium class ko na tinuturo yung mga ganyan. Paano humanap pa ng iba't ibang way humanap ng clients. Okay? Okay. Bukas ka ng Gemini or ChatGPT mo. Sige, let's go with Gemini, for example. Let's go with Gemini. Bukas ka ng Gemini mo. Okay. Sige, i-type natin dyan, kunwari, ayan create a proposal. Sige, create a proposal. Ay, alam ko na, ulitin natin. Create 3 packages. Sige, create 3 packages for my Google Ads service. For my Google Ads service. Kunwari, di ba nag-offer ka sa client ng survey? Yan create 3 packages for my Google Ads service. The client is based in Singapore. The client is based in Singapore. Oh guys, nakita niyo to? Gumawa siya ng 3 package. Ang package 1, ang pangalan is Launch, Targeted Startup Package. Ang monthly management fee, monthly retainer yan guys is 500 to 750 Singaporean dollar. Paki-compute nga po sa currency. Magkano yon? Magkano yon? Paki-sagot nga po. Magkano ang 750 iran mo? 750 Singaporean dollars. Iba kasi ang Singaporean dollars sa Sige nga po, 30,000. Pwede na ba sa inyo yan for starters? 30,000 yung charge mo kay client. Kapag gets niya na yung Google Ads, sisilipin mo lang yung account niya twice a month, tigti 30 minutes. Yun na yung trabaho mo. Parang 1 hour mo lang trinabaho yung Google Ads account niya. Kung expert ka na pero pag baguhan pa, syempre medyo matagal. Pero, ang point is, kunwari, 1 hour mo siyang inano yung account niya, tapos sisweldoan ka ng 30,000. Package to, magkano? Magkano? Yung charge, 1,000 to 2,000 Singaporean dollars. Are you seeing this, guys? And package 3, syempre yung pinakamahal,
full service solution. 2.5 above. Nakita nyo? Monthly management fee. Yan yung tinatawag na retainer's fee. Monthly ka babayaran ni client. Gets nyo na ngayon, mga boss? Kunwari, i-change mo siya, Milka. Change mo sa taas, i-edit mo, i-copy mo, pero this time, ang client mo is from UK. Copy mo. The client is based in United States na lang. O sige, magkano yung rate mo? Guys, ganito lang yan. Yung mga nakaintindi na sa sales, wag mo siyang bigyan ng isang option. Bigyan mo siya ng tatlo para kunwari may freedom siyang pumili. Pero sa totoo, wala siyang kawala. Anong gusto mo? Package 1, 2, or 3? Pag sinabi niya package 2, edi panalo ka, malaki pa rin. Sige, coach my client, pero yung iba din yung early guys ha, hindi kasi ito, pinag-uusapan natin dito. Kunwari meron kang client strategy call, mag-meet kayo. Hindi yung daily budget na ano ha, iba to ha. Hindi ad spend pinag-uusapan natin dito. Ano yan, $35 sa ads? Oo, pwede. Depende sa arrangement niyo yan. Pero kunwari si client mo, sinabi niya, ay hindi ko pa kaya yung $750 eh. Pwede ba 500 lang? Mga ganun. Depende guys ha. Ikaw, kung gusto mo ng client at willing ka naman dun sa presyo na ibababa mo muna, pwede po yun. Or another option, e-commerce siya kunwari. Sabi niya, ay hindi ko afford yan eh, nagsisimula pa lang ako. Pwede mo sabihin ganito, oy ganito na lang, gusto mo, ito lang yung rate ko, binaba mo yung rate mo, pero meron na akong 5% dyan sa profit ng sales mo. Okay ba yon? Pwedeng ganun na arrangement. Mag-negotiate ka ng presyo. Okay po ba yun sa inyo mga boss? Gets nyo na? That's how you do it. Sige, i-change mo nga United States na Milka, Control V, i-change mo ng United States. Yan na yan, ito na yan, okay, okay. O guys, tingnan mo sa US na to 500 to $750. Pwede na? 1,000, di ba? Ano yung package 2 sa US? Package 2, hayahay na. 1,000 to $2,000. Pwede na. Di ba? Package 3. Di ba matik na, gumawa na si Gemini sa'yo ng package, yan yung i-offer mo sa client. Kahit saan dyan ang piliin ni client, panalo ka. Pero wag ka magbigay ng isang price lang. Kunwari, lalo na nilagay mo pa 700 lang or 500, tas tatawad pa. Maganda yon yung kanina. Ayaw nyo nun, ang happy rate guys, narinig nyo na yung term na happy rate? Ang happy rate, ibig sabihin happy ka sa ibabayad niya. Ibig sabihin ng happy rate, may pangbayad ka na sa monthly bills mo, may pang grocery ka na, buhay ka na. Yun yung happy rate. Yung kaya niyang suportahan yung basic needs mo lang muna. Happy rate ang tawag doon. Ako, I always recommend meron kang tatlong package. Pero ako, i-detalye ko yan na part lang na, kunwari, gawa ka ng tatlong package, ganito na part. But if ever he or she hires me, kailangan merong 50% advance payment. Then after 15 days, yung remaining 50%. Tapos continue na, gano'n na, every 15 days na yung bayad. I-indicate mo lang kay ChatGPT. Tapos sabihin mo dyan kay ChatGPT, please create a package. Please create a contract. Please create a contract for package 3. Please create, yan. Or please create an independent contractor agreement for package 3. Independent contractor agreement for package 3. Ayan na. Di may presyo ka na. Sige, enter mo. Di yan na. May kontra ka nang isisend mo kay client. Ayan na.
This independent contractor agreement is made and entered as of, kunwari, Feb 17 by and between name mo or name ng company mo or nung company na yon then ikaw. Nakikita niyo ba to guys, yung contract? Ayun o, gumawa na. Gumawa na siya. May contract ka na para kay client. I-paste mo sa Google document. Tapos sabihin mo kay client, pirmahan mo na kung goods na siya doon sa arrangement. Kung nagkasundo na kayo ng presyo. Are you seeing this, guys? Gamitin yung AI, ha? Isa pa yan sa tinuturo ko sa mga Google Ads students ko. Gamitin mo ang AI paggawa ng contract para goods ka na. Okay na po tayo? Ayun o. O di may presyo ka na. Kunwari Philippines lang. Sige nga, please create a package. O sige, copy mo na lang doon sa taas, tapos palitan mo ng Philippines. Eh, alam niyo pa naman ang Pinoy, mahilig tumawad, hindi. Guys, ang Pinoy, mahilig tumawad, mahilig tumawad. I have a suggestion pag ganyan, lakihan mo yung presyo mo. Para pag tumawad, nag-end pa rin siya sa price na gusto mo. Or pwede rin sige, tingnan natin magkano yung presyo niya for Philippines. Nakita niyo guys ang Philippines, 15 to 25,000 lang. Kunwari sinabi niya, ay sorry hindi ko afford yung 25,000 eh. Pwede bang 15 na lang? Guys, pwede bang 15 na lang? Okay lang. Kung papayag ka ba ng 15,000 naman, pwede naman. Bakit? 1 hour mo lang naman gagalawin yung account niya nila a month eh. Every 15 days, 30 minutes mo lang sisilipin yung account niya. O bayad ka ng 15,000. O di pwede ka pang tumanggap ng ibang client na local. Kahit patusin mo na yung pa 5,000, 10,000. Kasi tinuruan ko rin yung mga Google Ads students ko naman how to get local clients naman. Meron din nung strategy gano'n naman. Pang local client naman yun din. Iba pa din yung sa international. So goods na po kayo. Coach, gusto ko po doon sa Google Ads Lite. Coach, gusto ko po doon sa Premium. Let's say you want to do with the, lang muna tayo, doon sa Google Ads Lite ang gusto nyo. For example, kung gusto nyo sa Google Ads Lite, here's the link. Pero hanggang Feb 28 lang po yan. Feb 17 na tayo, so you got 11 days to go. Doon para sa 500. Salamat Milka, done na tayo. Okay na tayo. Thank you. Ayan. So ganun lang po siya yung gagawa ng package. Okay na? Okay na tayo doon? Okay, so that's it. There's the form. Habol kayo hanggang Feb 28 kung gusto niyo talaga din dun sa Google Ads Lite. Pero, would you believe me, marami ring ayaw nila ng Google Ads Lite. Gusto nila, dun talaga sila sa premium. Kasi bibigay nila yung best nila. Kasi doon na tayo sa buong package. Depende sa trip mo. Kasi 1K a month din yun eh. Ha? I'm just gonna stop the recording now. Salamat sa time yung